Wala siyang no choice kung hindi tumuloy sa kanilang date ng crush ng bayan, kung saan may mga paparazzi pa, at iniisip na hindi masama kung magpakita ang assassin sa daan. Nagpakita nga ang mga ito at nagpaplano ng kanilang sunod na aksyon, habang ang unang date ng dalawa ay gaganapin sa isang amusement park. Pagdating nila ay agad silang gumala, habang ang mga assassin ay pinatahimik na ang mga panggulo sa kanila. Habang tinitignan nila ang isang rebulto, ang isa sa mga assassin ay pumorma upang barilin si Sunrong, ngunit napansin ito ni Wang Ling at sinalulang ang bala gamit ang bibig, at ibinalik ito sa assassin na tumilapon. Pagkatapos ay mabilis niyang tinanggal ang kanilang alaala sa nangyari at nagpatuloy gumala, habang ang dalawang assassin ay sinasabing peke daw ata yung nabili nilang baril. Sa tuwing kikilos ang mga assassin ay palagi silang pinipigilan ni Wang Ling, kasabay ng pagtanggal naman ng kanilang alaala at ni Sunrong sa mga nangyari. Nang malapit ng dumilim, ay nagpasyang sumakay ang dalawa ng Ferris wheel. Nakita naman ni Joey na sumunod ang dalawang assassin, kaya tumawag siya ng backup. Habang sila ay nasa Ferris wheel, ay nagkaroon ng fireworks, kung saan naging distractions ito upang makaakyat ang mga assassin ng hindi namamalaya ni Wang Ling. Alam ni Sunrong na ang dalawang assassin ay mula sa Shadow Faction, kaya lakas loob siyang tumayo at handang protektahan si Wang Ling. Dumating naman ang Magic Squad ni Joey at handang umaksyon anumang oras. Habang iniisip ni Sunrong na sana walang mangyaring masama, tumayo si Wang Ling na biglang ikinasira ng audio ng kanilang boss at itinapon ang isang assassin. Sinunod naman niya ang isa na tumilapon sa ere habang tinawag ang isang phoenix, at sumabog kasabay ng fireworks. Lahat ng iyon ay nasaksihan ni Sunrong, kung saan hiniling ni Wang Ling kay Sunrong na mangako ito na magiging lihim ang lahat ng nangyari. At iyon ang unang pagkakataon na hindi tinanggal ni Wang Ling ang alaala ni Sunrong upang maalala pa din niya ang bawat sandali ng araw na iyon. Samantala, makikita ang grupo ng mga assassin mula sa Shadow Faction kasama ang kanilang boss na hindi nagustuhan ang nangyaring kapalpakan, kaya't ipinadala ang mga bagong miyembro ng grupo upang ipagpatuloy ang misyong puksain si Sunrong. Gamit ang langaw na robot, minamanmanan ng boss ng Shadow Faction si Sunrong na sinusundan si Wang Ling, kung saan para sa kanya, ito ay mahina lamang. Habang ang mga tropa ni Wang Ling ay interesadong marinig ang kwento tungkol sa date nila ni Sunrong, napansin nila na sobrang higpit ng bantay ng mga bodyguard ni Sunrong. Kasama si Mr. Wang, ipinaliwanag ni Joey na nagkaroon ng mga assassin kahapon na nais patayin si Sunrong, ngunit napigilan niya ito, kung saan ipinakita ang isang eksena na utos ito ni Wang Ling. At bago pa man lumala ang sitwasyon, ay ipinaliwanag ni Joey ang Operation Protect Sunrong. Sa labas ay dinagdagan niya ang security ng school, habang ang nagbabantay naman sa loob ay mga retarded retired na mga sundalo. Kinuha din niya ang mga pinakamagagaling na kalbong bodyguard ng pamilyang Sun, habang tutuloy muna sila sa office ni Mr. Wang para na din sa safety ng ibang estudyante, kung saan protektado ito ng isang force shield na kahit langaw ay hindi makakapasok. At ang huli ay ang 7-star squad na nagbabantay sa himpapawid. Subalit ang isa sa mga master assassin na si Shu Feng ng Shadow Stream, ay nagawang makapasok ng school na dumaan sa ilalim ng lupa, at nilipon ang lahat ng retired na sundalo gamit lamang ang maingay na manok. At pagkatapos ay binato ang isang camera, na kanina pa pala siya pinapanood nila Joey. Nang binalaan ang mga kalbo sa hallway, ay ginamitan sila ng toxic gas at saka pinasabog ang mga ito, ng isa sa mga master assassin na si Shu Yi. Ngunit binato siya ng isang chok kung saan nailaga naman niya ito, na nagmula kay Mr. Wang. At ang panghuling assassin na si Xu Jian, ay nagawang makapasok gamit ang kanyang invisibility, habang nag-iipon ng puwersa gamit ang kanyang malaking hammer, at planong wasakin ang magical barrier. Nang napansin nilang nakikipaglaban si Mr. Wang, gumamit ang ninja ng teknik na biglang lumaki ang dalawang hammer ball, ngunit madali lamang itong napigilan ni Mr. Wang. Sa sandaling iyon, nakatanggap naman ng notif si Wang Ling tungkol sa kanyang order. Subalit ang ninja ay gumamit ng toxic burst, na nagpatakas sa kanya at tumakbo patungo sa office, ngunit na-knockdown siya ni Wang Ling nang buksan nito ang pinto upang kunin ang kanyang delivery. Kung saan game over na para sa ninja. Samantala, nang matalo na ni Shu Feng ang mga security galing labas, nakita niya si Froggy To kung saan kinagat ang kanyang kamay kaya inihagis niya ito. Dahil doon, ay na-drain ang kanyang spiritual force at naging matanda ito, habang lumaki naman si Froggy To. Binalak pa sana nitong tumakas, ngunit nabarag ang buto niya sa likod kaya sumabog na si Lolo. Nang siya na lamang ang natitirang assassin, nagulat ito nang dumating si Wang Ling upang kunin ang kanyang package. Nang inakala niyang ligtas siya, sinabi ni Wang Ling na alam niyang nandyan siya, at aksidente niyang na-knock out ang kanyang tropa. Nagalit ito, at lahat ng kanyang inipon ay ginamit niya kay Wang Ling, ngunit parang ang nangyari ay inumpog ng itlog ang bato, kung saan bumalik lang sa mukha ng assassin ang kanyang atake. Matapos yon, ay agad na dumating si Joey upang tignan si Wang Ling, ngunit ginamit ulit ni Wang Ling ang kanyang trick na si Joey ang tumalo sa assassin.
Nabalita naman ang nangyaring pagkatalo ng mga assassin, kung saan high blood na ang boss ng Shadow Faction. Dahil sa nangyari at upang maging kapanipaniwala, nagkunwari si Wang Ling na siya ay nasugatan sa nakaraang laban mula sa assassin, kaya't ang nag-aalala na si Sun Rong ay nagpadala ng isang aparato na nagsha-shower ng gamot kada oras. Dumating ang kanyang ina at sinabing kailangan niya nang pumasok at itigil na ang kanyang pagkukunwari, nang biglang dumating ang kanyang mga kaibigan upang bisitahin siya. Nang magdala ng merienda ang ina ni Wang Ling, ay ginamit naman itong pagkakataon ni Sun Rong na mapalapit sa kanyang future biyenan, na nag-alok ng mga iba't ibang regalo. Matapos umalis ng ina ni Wang Ling, lumapit ang nag-aalalang si Sun Rong at inilabas ang malaking injection upang mapabilis ang kanyang recovery. Sakto namang naalala ni Chen Chao na ipinabibigay ni Mr. Wang kay Wang Ling ang isang wristband na kayang bumasa ng spiritual power ng magsusuot nito, kaya agad na kinuha ito ni Wang Ling at sinabing magaling na daw siya. Ipinakita ito ni Chen Chao kung paano ito gamitin, habang ipinapaliwanag na iba ito sa entrance exam dahil sinusukat ang lakas na nililikha sa labas ng katawan. At ito ang ginagamit na maraming estudyante upang makita ang kanilang lakas, habang si Wang Ling naman ay pilit itinatago ang kanyang kapangyarihan. Sa Song High School 59, sinubukan ni Liang Xing ang kanyang kapangyarihan at nakakuha lamang siya ng nakakatawang 1950 na mababa pa sa kanyang mga kaklase. Nagyabang naman ang leader na si Tang Jingzi, na humanga ang lahat dahil sa malakas na puwersa na umabot sa 4,379, at maaaring natalo niya ang record ni Zhou Yi na naitala 10 taon na ang nakararaan. Balik sa bahay nila Wang Ling, si Guo Hao ay nakakuha lamang ng nakakahiyang 176 power, habang si Sun Rong ay nag-aalala sa posibleng maging pinsala dahil sa kanyang kapangyarihan, ngunit sinabi ni Goten at Trunks na ganito lang daw ang kanyang kapangyarihan. Ngunit sa pagyanig ng bahay, si Sun Rong ay nakakuha ng 4,015 points, na pumangalawa kay Tang Jingzi. Nang si Wang Ling na ang susubok, inakala niya na ang maliit na puwersa ay sapat na, ngunit sobra pa pala ito sa kanyang inaasahan, kaya tineleport niya ito sa kalawakan na malaki pa sa mundo. Sa pag-aakalang hindi na madedetect pa ito ng wristband dahil nasa kalawakan, si Wang Ling ay nagawa pa ding mag-top 1 sa ranking na may score na null, kaya ang mga taga School 59 ay ipinagpalagay na baka ito ay isang computer glitch. Dahil may alam pala si Guo Hao sa hacking, ay bumisita si Wang Ling sa kanila upang hilingin na pasukin ang league system ng school at baguhin ang kanyang score. Kung saan kaparehong kaganapan din sa School 59, ay hinahanap nila ang tunay na score ni Wang Ling, ngunit hindi nila ito makita. Subalit nang matriggered ni Guo Hao ang alarm ng system, ay mabilis silang nagpaunahan lumabas bago pa man sila ma-detect kung sino sila. Bagaman hindi nagawang palitan ni Guo Hao ang score ni Wang Ling, ay aksidente nitong napalitan ang pangalan ni Tang Jingzi bilang Birdie 2, ang pangalan ng kanyang alagang ibon, kaya nang dumating ang kanyang mga kagrupo, ay pinagtawanan siya ng mga ito. Hindi makapaniwala si Mrs. Pan nang mag-top si Wang Ling sa ranking, dahil ito daw ay tahimik at below average na estudyante. Sa kamalas-malasan pa, ay haharapin nila ang School 59 sa first round, na palagi silang tinatalo sa loob ng nakaraang 100 taon at tumobla lamang ng isa noong lumaban si Zhou Yi. Samantala, broadcasted naman ng media ang ginagawang paghahanda ng Song High School 59 para sa papalapit ng kompetisyon. Si Tang Jingzi na ngayon ay kilala na rin bilang Birdie 2, ay nagpakita ng sapat na pagmamalaki upang hamanin si Sun Rong at magbigay ng swerte kay Wang Ling sa pamamagitan ng TV interview. Si Mrs. Pan ay tutol sa pagkakaroon ng lahat ng mga freshman at level 1 sa team ngayong taon, ngunit nakumbinsi siya nang binola siya ng papoging mukha ni Zhou Yi. At since 5 ang kailangang kalahok, ay dinagdag niya si Froggy 2 dahil hindi excluded ang mga spiritual beast. Dahil kailangan sukatin ang kanyang kapangyarihan, nag-offer si Zhou Yi sa posibilidad na matanggal ang kanyang seal, kaya nakakuha si Froggy 2 ng isang malaking 5,000 points, na mataas pa sa points ni Tang Jingzi. Kaya lalo pa itong nagalit ng asarin siya ng kanyang mga kagrupo na tinalo siya ng isang aso. Nang makauwi ang mga bida at gawin ang kani-kanilang mga relax time activities, gumawa si Mr. Wang ng isang GC at ipinaalam na sila ang mga napili upang irepresenta ang school sa gaganaping sword competition. Bilang tugon, agad silang naghanda ng kanilang mga spiritual sword at ipinakita ito ng may pagmamalaki sa chat, pati na rin si Froggy 2. Matapos ipaliwanag ni Mr. Wang kung paano ipinanganak ang mga spiritual sword, tinanong nila si Wang Ling kung mayroon ba itong spiritual sword, kung saan ang isinagot lamang nito, ay oo. Sa Song High School 59, pinag-usapan din ni Tang Jingzi at Mrs. Z ang kanilang mga miyembro para sa National Sword Competition, at binanggit na mayroon silang isang gagamitin upang matiyak ang kanilang tagumpay. At ang taong iyon ay nagngangalang He Bufeng, kung saan hitsura pa lang nito ay kamukha na ni Mitsui, at siya ang pinakamalakas na estudyante sa School 59. Hindi nila nahahalata na walang intensyon sumali si Wang Ling sa competition, dahil nag-aalala siya na baka pag ipinakita niya ang kanyang tunay na lakas ay magdulot ito ng panik sa sanlibutan.
Kaya lumapit siya sa kanyang mga magulang para tanungin kung nasaan ang kanyang espada, na nagkataon na nanonood ng isang interview ni Joey tungkol sa mabilis nilang pagresponde sa ginawang pag-atake ng Shadow Faction, habang ipinakita naman ang mukha ng Shadow Faction leader na mukhang may binabalak. Pumunta siya sa attic at binuksan niya ang isang box, nang biglang lumitaw ang isang espiritu ng kanyang espada, na agad naman niya itong itinago at pagkatapos ay kumislap ang talisman niya sa likod. Kinaumagahan, nakatakda ang pagbisita ng grupo sa School 59, nang makita at kutsain ang maliit na espada ni Wang Ling, kung saan okay lang naman daw kay Sunrong at least cute. Habang si Froggy tulang ang nakakakita kung gaano ito kalakas. Nang dumating ang mga guro, napansin ni Mr. Wang na walang dalang gamit si Wang Ling, kung saan plano pala nitong magsakit-sakitan pagdating sa lokasyon upang hindi siya makasali sa kompetisyon. Nang makasakay na ang lahat sa school bus, may dumating naman na isang immortal at nagbigay ng isang balita kay Joey. Ipinaalam ng team kay Joey na nahuli na nila ang leader ng Shadow Faction, ngunit hindi pala ito ang tunay na leader kundi isang robot na may bomba, at nakatakdang sumabog sa harapan ni Joey. At least iyon ang ini-imagine na mangyari ng leader ng Shadow Faction na si Zhang Liuying, upang mawala na ang sagabal sa kanyang planong pagpaslang kay Sunrong. Habang nasa biyahe, pilit na nagpapakita ang spiritual sword ni Wang Ling, ngunit patuloy niya din itong tinatago. Dahil ayaw pa din itong tumigil, ay sinuhulan niya na ito ng pagkain. Pagkarating nila sa School 59, agad na nagkasalubong ang tingin ng dalawang matandang teacher, na may history pala ng pagkakaibigan, ngunit ngayon ay matinik na magkaaway na. Habang nangyayari ang trash talk ng dalawang teacher, si Wang Ling ay naghahanap ng tamang tiyempo upang gawin ang kanyang plano. Buti na lang biglang nagpakawala ng laser si Mrs. Z upang suriin ang kanyang kapangyarihan, na ginawa naman itong pagkakataon ni Wang Ling. Habang pinapaalalahanan siya ng kanyang spiritual sword na ang kanyang talisman ay malapit ng masira, biglang lumabas ang malakas na puwersa mula kay Wang Ling, na hindi makapaniwala ang boss na may mas malakas pa sa kanya. Dahil sa resonance ng sword spirit at sa laser ni Mrs. Z ay nagkaroon ng sira ang talisman, dahilan upang mag-leak ang kapangyarihan ni Wang Ling. Samantala, ang faction leader ay nakatanggap ng balita na nabigo ang kanyang plano na patayin si Joey, ngunit tumawa lang ito dahil sa kanyang bagong ideya. At habang si Wang Ling ay pinag-aalala ang lahat, kinakailangan niyang kontrolin ang kanyang kapangyarihan at makakuha ng bagong talisman, dahil kung hindi, ang mundo ay maaaring malagay sa kapahamakan.